Okay, June 10. Let us try to imagine na meron tayong trade dito. Sample dito. Let us try to imagine na meron tayong buy dito sa price na 3475.92. And then another buy ng 342757. So dito makikita natin bakit nga ba nag-buy. Parang may rejection. Kasi usually hindi naman tayo nagba-buy sa daily, nagba-buy tayo sa lower time frame, H1. Susubukan natin bumaba sa H1. H1. Tapos zoom out natin, hanapin natin. So ayun. So tanggalin natin ito. Para ma-move natin yung chart, tanggalin natin itong dalawa na to. So ayan, igagalaw natin yan. 'Di ba tatlo yung pa natin, ano? Pwedeng gawin natin sa first horizontal line, palitan natin yung kulay. Gawin nating yellow. Yan, para may reference tayo. Kasi pagbago ka pa lang, medyo parang malilito ka dito. And then yung second line is green. And the third line, pwede natin gawing properties. Pwede natin gawing red. Yan, red. So, yan. So, alam natin ngayon, the first line na nasa taas is yellow. Second line, green. Nasa gitna. And the third line, nasa pinakababa is red. So, ito yung unang position natin na buy. And then, the second position ng buy. Then, the third position ng buy. So, bakit siya bumili noong time na yon? Try to analyze. So, because of this, most likely because of these candles. Yan, yung mga momentum candles na yan. Ayan. But, may mga news kasi dito, fundamentals na, like for example, yung kay Trump, yung mga tariff na yan, that eventually led to a reversal, ano. Yun. Kaya lang, since nandito na, so, maybe because walang stop loss, kaya nagdire-diretso, and until now, may position pa rin. So, masyadong malalim na. Then, another position dito, so, thinking na pagdating dito, because of this consolidation, baka mag-bounce. Sa market kasi, wala naman talagang sigurado. Lahat is probability. Pero, let us try to imagine na nakaipit na yung posisyon. Anong pwedeng gawin? Ganon. Malalim na, di ba? Sukatin natin kung gaano nakalalim. Anong pansusukat natin? Pansukat natin is the crosshair. Ayan, gagamitin natin yan. Kunin natin yan. Ayan. Itapat natin magmula doon sa line kung saan siya una nag-buy and dito sa ano yung present position. I-zoom out natin. O yun, yung present price, di ba? Ito. Susukatin natin magmula dito kung saan siya nagposisyon, tsaka dito sa present price. Yung last position, ayan, most likely positive na siya. Ayan, positive na siya. Medyo nakabawi. Kaya lang, ang worry is itong dalawa na to. Paano to didesisyonan? Ganun. Paano to desisyonan? I-close pa o medyo maghihintay? As coach, minsan hindi tayo nagbibigay talaga ng specific idea na, i-close mo na yan, hayaan mo lang. Kasi, hindi natin talaga alam what will happen sa chart o sa price. We are just being reactive kung ano yung pinakikita ng candlestick.
So, sukatin natin. Sana hindi nalilito kayo. So, sukatin lang natin, ano? From here to here, actually, ito siya, to here, makikita nyo dun sa numbers, 14825 points, di ba? Nasa gitna. Ulitin ko ha, 14825 points. I-drop nyo yung 5. Then, 14825 is actually the number of pips. 14825. Yung iba sabi, gamit ka ng calculator. Using crosshair, makukuha mo na. You don't need the calculator. Kaya nga ako, I drop yung paggamit ng trading view kasi nalilito pa ako. So, diretso na ako na MT5. Then, 14825. Ganun na siya kalalim. So, let us just say na ang position niya is minimum, okay, 0.01. Okay, pero masyadong malalim ito for a stop loss. For some reason, kung bakit nagkaganito, this is a lesson for all of us. No? So, the 1482 multiplied by 0.1 is equivalent to 148 148. Yes, $148 na to. Losses, negative. Then, sukatin naman natin yung pangalawang posisyon. From pangalawang posisyon hanggang sa present price, 9993 points. Approximate lang ito, no? Will drop, ayan, nagalaw ko, 993 points. I-drop natin yung 3, that is equivalent to 999. So, that is $99. Kasi 999 multiplied by 0.1 is $99. Actually, bumabawi siya because tumaas yung market. Kaya lang, ang tanong is, babalik pa ba yung market dito sa price na to? Ang masasabi ko is, I don't know. Ayun. Ang gawin natin, mag-charting tayo. Subukan natin i-chart from daily. Kung mapapansin nyo, lagi kong tinatanggal yung mga lines ko. Kasi, that is one way of practicing kung maibabalik ko yung chart ko sa pagkakabura ko. So, let us go to daily. Daily. Yan. Ito. Scroll the chart at the end. Ito. Ayan. Pindutin ko yan. Tsaka yung dalawa na yan. Ayan. Para medyo pumagitna. And then, zoom in. Ayan. Zoom in. Ayan. Zoom in. Zoom in. So, andun pa rin yung first position niya. Diba? Second position and the last position, which is positive na ngayon. Medyo maganda ang resulta nito para sa kanya. Tingnan nyo itong week na to, na lagi kong minamarkahan yan tuwing magcha-chart ako. Then we will use the trend line. We get the trend line. Yan, lagay natin doon sa week, sa body ng candles na yon, and then sa body sa week nung kanina, lagay natin yan. Ito yung charting na ginawa ko last Saturday. Not this Saturday, the other Saturday. Crosshair, di ba? Ito yung May 30. Ayun sa baba, May 30. And then this is a September 2, Monday. Yun yung biglang tumaas na ganun. Nagkaroon ng spike yung candles ng green na green. And then, because of this rejection, so, hanggang doon, unabot siya. Tapos, bumaba yung candlestick, hanggang dito, tapos, tumaas uli, tapos, bumaba uli, nag-sideways, hanggang nakababa dito, di ba? And then, if you are going to check the video last June 2, ang sinasabi ko, ang ini-expect ko, from, hindi pa to lumalabas ito ang ini-expect ko kako babalik siya hanggang dito. Lalo na nung nilagay ko sa 4 hours. Sa 4 hours, meron akong nilagay na 4 hours lagay. Punta tayo ng 4 hours. Linisin natin yung chart. Ayan, linisin natin. Ayan, linisin natin yung chart, di ba? Diba? Sabi ko, yung may candlestick akong tinitingnan ka ako na sa 4 hours, di ba ito yun? Yan. Itong taas niya, tsaka ito, extend ko pa nga hanggang dito dahil because of the gap. Yan. And then, hanggang dito. Actually, hanggang dito pwede yan.
Tapos nilagyan natin ng line doon sa taas na yon. Baguhin natin. So gawin nating blue para ayan. Pag nalilito kayo, blue. Ayan. Another line dito. So kinonsidered natin na ito maglalaro dito yung price. Yan, sinabi natin maglalaro dito. Yan. Tapos maghihintay ka ako dito ng mga candlestick formation. Pero nung nakita ko to, yung rejection na to, pumasok agad ako kasi yung trend line na to, bin-break out niya na yan, more than 50. So, nag-win ako dito hanggang dito, ganyan, nag-win. Tapos pumasok uli ako. Tapos pumasok na naman ako kanina. Yun yung sinasabi ko, mag-react kayo sa lumalabas sa candlestick. Kaya lang, you have to understand what are the candlestick formation or what are the candlestick psychology. For example, merong buntot sa ilalim, ano ibig sabihin nun? May buntot sa ibabaw, ano ibig sabihin nun? Eto, ano ibig sabihin yan? So, ang nangyari ngayon, nagkaroon ng breakout and then nag-retest. And then after the retest, di ba? Ito, breakout din ito. Tapos, 5 days na retest, papunta rito. So, if it is a retest, saan pupunta niyan? Most likely, taas. Di ba? Bin-breakout niya uli yun. In every breakout kasi, may tinatawag na retest. Karaniwan, ayun, retest. So, most likely, ano yung binibigay na kung ano itong candlestick na to? This is a big body, green candles, although na may wick siya. Kaya medyo ingat dahil nagkaroon ng wick. So, anong pwede kong gawin ngayon? Kung ako yung may position na yon, because of this position, candlestick, parang may pag-asa pa, no? So, ang pwede kong gawin yan, hintayin kong ma-break to. Yan. This is a big body, ano? And this candlestick, once na ito nag-cross dito, yan, 1 hour, mas malaki ang body na nasa taas. May pag-asa to na dumiretso to sa taas. Yan. So, kung ayun, lumabas sa isang green. Lumabas sa isang dilaw. So, but then again, meron pang may mga resistance. One resistance. Ayan. Maglagay tayo ng isang resistance na ito. This is very near. Kailangan nito, lagpasan niya to ng mas malaking candles above this resistance. And then, hihinto yan somewhere here hanggang dito. Pag yan na-break, another. Pag na-break na, ito na. So, ayun yung challenge bago makarating dito sa may original na pinanggalingan. Hopefully, kasi nagkakaroon ng formation ng low, high, low pa rin, but higher low, no? Low, higher low, high. So, anong susunod? Higher high. Bakit mapoform yan? Because ito siya. Babalikan niya yan. Huwag lang lalagpas dito uli. Maybe it's here or here. Higher low pa rin yan. So, abang na naman. Ayan. Pag kinross na naman yun. So, ganun yung magiging process. Kung ititrace mo yung position na yun, that was April something. So, April, May, June na ngayon. So, almost 3 months. So, medyo malaking challenge. Pero, sa formation na to, may pag-asa. Kaya lang, ingat. Kasi, market is unpredictable.